Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang mga recent games ni Kai Sotto dito nga sa Kushigaya Alpas. Sa mga recent games kasi niya mga ropa, maganda ang pinapakita ni Kai Sotto. Kaya talakayin at himayin natin to. As a starter sa team ng Kushigaya Alpas, enough minutes na yung nakukuha ni Kai Sotto para i-showcase yung playstyle at gameplay na meron siya. Ngayon mga ropa, ito ang breakdown at game analysis ni Kai Sotto sa kanyang mga recent games sa Kushigaya Alpas. Simulan na natin to, okay game. Bago ang lahat mga ropa, pansinin muna natin tong mga kakampi ni Kai Sotto. Usually kasi pagka open na si Kai Sotto, hindi pa nila napapasa yung bola. Siguro skill wise hindi talaga nila kayang ipasa yung bola kay Kai Sotto sa mga gantong pagkakataon. Pero syempre kasi open na yan mga ropa at easy nang ipasa kay Kai Sotto yan kasi ang tangkad ni Kai Sotto, di ba? Especially mga ropa, tong number 4 na kakampi ni Kai Sotto. Sinearch ko yung pangalan niya. Ang pangalan niya is Jeff Gibbs. Usually mga ropa, siya talaga yung hindi nagpapasa ng bola dito kay Kai Sotto pag may open na opportunity. Dito sa scenario na to mga ropa, na-blow by niya na yung defender niya. At sa pagkakataon na yan, umatake na siya papunta sa may paint. Na-attract niya din dito yung defender ni Kai Sotto para mag-close out sa kanya dito sa may paint. Pero tignan natin yung ginawa niya dito. Dalawang players na bumantay sa kanya dyan at mag-close out sa kanya. Ang tendency niyan, open na open si Kai Sotto dito sa may gitna, sa may paint. Kasi nga, nag-close out yung bantay ni Kai Sotto sa kanya. Ibig sabihin nito, open si Kai Sotto sa may gitna. Pwede niyang ipasa, drop pass, or ano kaya, pa-alley-oop, pa-ibabaw ang pasa niya. Pero ang ginawa niya pa dito mga ropa, pinilit niya pa yung issue. Pinilit niyang atakein yung dalawang players sa kalaban nila. Kaya ang nangyari dyan, hirap na tira ang kanya nagawa. Although pumasok naman yung tira na to mga ropa. Pero still kung pinasa niya na lang sa pambato natin na si Kai yung bola, easy 2 points, hindi na siya magpapakahirap dyan. At ang possibility na magmintes yung tira niya dyan ay malaki ang chance. Kasi nga dalawang defenders yung inatake niya dito. Buti na lang pumasok. Okay sana kung si Kyrie Irving siya kasi tira talaga ni Kyrie Irving yan. Malaking porsyento yung pumapasok sa ganyang tira ni Kyrie. Pero hindi naman kasi. Meron siyang open na kakampi dito pero di niya pinapasa. Take note, 7-3 yung kakampi niya. Kaya madaling makasalo ng bola yan. Kahit i-chan nyo na lang yung bola, kayang-kayang saluin yan. Ang tangkad niyan eh. Another one mga ropa, another scenario ulit. Dito ang ganda na ng pwesto ng pambato nating si Kai Sotto. At the same time, meron siyang nakuwang mismatch dito. Mismatch yung bantay ni Kai Sotto dito. Ang liit niyan. Halos kalahati niya nga lang ata sa height to. At again and again, ito na namang number 4 ang may hawak ng bola. Guess what? Guess who? Hindi na naman niya pinasa dito kay Kai yung bola. Clearly isang mismatch talaga. Kung titignan natin mabuti, analyze natin, kayang-kaya naman niyang ipasa kay Kai dyan yung bola. Palobon na pasa lang ang gagawin niya dyan, masasalo na agad yan ni Kai. Unang-una may nakuwang mismatch dito si Kai Sotto. Kahit ipasa niya yung bola dyan at tumalon yung player na yan, hindi niya maaabot yan. Kaya ang pinagtataka ko lang bakit hindi niya pinasa kay Kai Sotto dito yung bola. Na sure ball, 2 points sana para sa kanilang kuponan. Kumbaga hindi niya minamaximize dito yung full potential ni Kai Sotto. Yan yung advantage niya, yung tangkad niya eh. Pero di niya ginagamit kasi di niya nga pinapasahan. Masasabi ba nating low IQ play to galing sa kakampi ni Kai? Or talagang skill wise lang, hindi niya kayang ipasa yung bola dyan, kaya di niya pinasa. Na-anticipate na din ng former NBA player na si Cristiano Pilicio, isang Chicago Bulls legend, na pwedeng ipasa niya kay Kai Sotto dito yung bola. Pero yun nga, hindi niya ginawa. At another one dito sa pagkakataon na to, may option naman talaga siyang itira or salaksak dito yung bola. Pero again, meron ulit siyang option dito na ipasa kay Kai yung bola dun sa may ilalim. Kasi ang ganda talaga ng pwesto ni Kai Sotto dito. Pwede niyang batuhan ng alley-oop yan at easy 2 points na sana. Although pwede naman talaga niyang isalaksak at drive dito kasi open lane yan. Pero still may bantay siya dito. Si Cristiano Pilicio, isang former NBA player na mas matangkad sa kanya. Mas easy sana ang buhay niya kung ina-alley-oop niya lang dito kay Kai Sotto yung bola. Kasi mismatch na naman yung nakuha ni Kai Sotto dito. Kayang-kaya niyang i-alley-oop dunk yan kung pinasa niya lang. Dito mga ropa, papakitaan ko din kayo ng clip kung saan namasa tong number 4 na to kay Kai. Pero tong pasa na to mga ropa, tignan nyo yung diferensya. Yung pasa niya dyan, muntikan pa ma-steal. Kumbaga hindi tamang pasa to eh. Pwede nyo namang ipalobo yung pasa, ba't pa niya binabaan? Na kung saan maaabot talaga to ng player ng kalaban. Muntikan pa nga ma-steal yan at parang napilitan lang siya ipasa dito yung bola kay Kai eh. Pero nung pinasa niya na mga ropa, tignan nyo naman yung nangyari. Easing 2 points kay Kai Sotto. No problem yan, basket is good. So ayun mga ropa, gusto ko lang i-point out dito yung mga kampi ni Kai Sotto. Kasi minsan talaga, kung papanoorin nyo yung buong game, meron ng open at mismatch si Kai Sotto, pero still di pa rin nila to pinapasahan. Take note mga ropa, ang kabantayan at kamatchup ni Kai Sotto dito ay isang former NBA player na ang pangalan ni Cristiano Pilicio. Naglaro siya sa Chicago Bulls before. At nagkaroon nga siya ng pagkakataon na mamatchup dito. Bola naman ang Sendai dito at pinasa kay Cristiano Pilicio yung bola.
Isang great experience to para kay Kai Sotto dahil isang former NBA player ang katapatan niya dito. At ang ginawa ni Cristiano Felicio sa kanya dito ay tiniraan lang siya dito ng easy lang. Kumbaga binasic lang ni Cristiano Felicio ang depensa ng ating pambato na si Kai Sotto. Ang tendency niyan mga ropa, easy 2 points para kay Cristiano Felicio, basket is good. At another one mga ropa, back-to-back possession dito ng Sendai. Again, dun ulit nila binigay kay Cristiano Felicio yung bola sa may post. Easy lang nilang napasa kay Cristiano Felicio yung bola dito sa may paint. Ang nangyari dyan mga ropa, easy lang din ang ginawang tira dito ni Cristiano Felicio kay Kai. Easy 2 points, no problem para kay Cristiano Felicio, basket is good ulit. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo dito sa ginawang depensa ni Kai na to sa dalawang possession na to ni Cristiano Felicio sa kanya? Ang napansin ko dito mga ropa, walang resistance. Kumbaga, hindi man lang nahirapan si Cristiano Felicio dito sa depensa ng ating pambato. Ang gusto ko lang sabihin at i-point out dito, kung sana sa post move na ganyan depensa ni Kai Sotto, sana mas madikit yung katawan niya dito kay Cristiano Felicio. Kasi mga ropa, kung unang receive pa lang ng bola ni Cristiano Felicio at dinikitan agad ng katawan ni Kai Sotto, yun ang resistance na tinatawag na maaaring makapag-slow sa offense dito ni Cristiano Felicio. Kung ganun agad yung kanyang ginawa, pag-receive ni Cristiano Felicio ng bola, dinikitan niya agad body. Dito kasi sa back-to-back offense si Cristiano Felicio, merong space na iniwanan si Kai dito kung kahit nakapagmando to ng bola dito sa may post up. Ang tendency tuloy dahil sa space na yan, nagkaroon ng tira dito si Cristiano Felicio para sa easy 2 points. So sana next time mga ropa, sana mas ma-improve pa ng ating pambato na si Kai Sotto yung defense dito sa may poste kasi isang malaking arsenal yan, isang malaking asset yan sa kanyang game kung ganun ang mangyayari. Pero alam nyo ba mga ropa, ang kapuri-puri na nag-improve talaga sa game ni Kai Sotto ngayon ay yung kanyang mobility. Mapapansin natin dito na galing siya sa may free throw line at ang bilis niyang umangat dito para mag-set ng screen dito sa kampi niya. After niya mag-set ng screen dito, nag-roll agad siya papunta sa ring. Although hindi naman siya napasahan dyan, pero still, great improvement yan para sa mobility ni Kai Sotto. Bumibilis na siya gumalaw. Another one mga ropa, nag-set ulit siya ng high screen dito. Dahil sa high screen na sinet niya yan, nagkaroon ng tira dito yung kanyang kakampi. Pero yung tira ng kakampi dito ni Kai Sotto ay nagmintes. Pero tignan natin si Kai Sotto dito. Talagang tumakbo siya papunta doon sa may ilalim para kumuha ng rebound. Another good indication ng mobility ni Kai Sotto. Ang bilis niyang nakababa doon sa may ilalim. Kaya ang tendency, siya pa ang nakakuha ng rebound dyan para sa Koshigaya Alpas. Ang outcome naman yan mga ropa, dahil ang tangkad ng pambato natin na si Kai Sotto, madali siyang nakagawa ng tira dyan. Although nagmintes ang kanyang tira, pero still siya pa rin ang nakakuha ng rebound para sa easy 2 points, basket is good. And then the next play mga ropa, pass break ng kalaban ni Kai Sotto. Dito pansin ulit natin, tumatakbo si Kai Sotto sa fast break para dumepensa doon sa kabila. At akala ko nga dito makakakuha siya ng chase down block kay Cristiano Felicio. Kasi grabe talaga yung transition defense si Kai Sotto dito. Talagang tinakbo niya at ang bilis niya dyan. At ang outcome nito, muntikan niya pa nga ma-chase down block doon si Cristiano Felicio dahil dun sa effort niya at sa mobility niya na nag-i-improve nga ngayon. Take note mga ropa, 18 points at 18 rebounds ang ginawa ni Kai Sotto sa game niya kontra Sendai. At the same time nakakuha din siya ng assist katulad nito dito sa number 4 na hindi na mamasa sa kanya. Dito mga ropa, pinasahan ni Kai Sotto tong number 4 na kakampi niya. Good IQ play yan. Ang lakas ng pasa ni Kai Sotto dito, ang bilis. Ang tendency dyan, nagkaroon ng open na tira tong kakampi niyang number 4. Buti ba si Kai Sotto mga ropa na 7'3 ang height, siya pa yung nagmamasa ng bola dito sa kakampi niya na maliit. Imbes na dapat siya ang pinapasahan. Kung usapang lakas naman ng pangangatawan mga ropa, dito mapapansin natin ang pakikipagbakbakan niya kay Cristiano Felicio. Nakikipag-agawan dito si Kai sa pwestuhan. Mapapansin naman talaga natin mas malaki ang katawan ni Cristiano Felicio kay Kai. Pero still tingnan natin, lumalaban dito si Kai Sotto sa pwestuhan. Unlike before na madali siya natutulak, dito nakakalaban na siya. Bumagsak pa nga si Cristiano Felicio dito sa tulakan nila na to. At dito kada jump ball pa lang. Pero tignan nyo ulit tong galawan ni Kai Sotto dito. Tumatakbo na talaga siya, yung mobility niya nag-i-improve na. Pagtakbo niya dito papunta doon sa may ilalim, walang nakapansin sa kanya na kalaban. Kaya ang tendency, buti na lang talaga, pinasahan siya dito nung kakampi niya at nakita siya. Akala ko hindi pa ipapasa eh. Ang tendency niyan mga ropa, ang outcome, easy alley-oop, basket is good para kay Kai Sotto, slam dunk pa yan. Actually ganyan talaga kadali ang buhay kung talagang laging hahanapin itong si Kai Sotto doon sa may ilalim. Easy lang yan. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click nyo lang ang link dyan sa may description box at sa may pin comment. Meron akong available na promo code dito na
pwede nyong gamitin. I-type nyo lang ang Johans dyan sa may promo code. Piliin nyo ang sports option para makuha nyo ang 12,000 peso cash bonus sa inyong unang deposit. This time mga ropa, sa possession na to, ang ganda ng outcome ng play ng Kushigaya Alpas. Ang nagmando ng bola dito ay si LJ Peak. Take note mga ropa, tong LJ Peak na to, unlucky din. Magaling na player to, nakakampi ni Kai Soto. At ang nangyari nga dito sa play na to ay sumalaksak at nintake ni LJ Peak ang depensa dito ng kanilang kalaban. Na-attract niya dyan yung depensa ng kalaban at ang gandang cut din naman dito ang ginawa ng pambato nating si Kai Soto. At ang tendency na open siya dito sa may gilid. At buti na lang marunong mag-anticipate itong si LJ Peak ng pasa. Kung ganyan sana yung ginagawa ng number 4 mga ropa, easy pass ang taas niya na pero nasalo pa rin ni Kai Soto. Basket is good, easy 2 points para kay Kai. Dito another one, ang ganda na naman ang pwesto ni Kai Soto dito sa may paint. Mismatch na naman ang nakuha niya. Buti na lang mga ropa, hindi yung number 4 ang may hawak ng bola dito. Kasi kung yung number 4 baka mamaya di na naman ipase. Buti dito naipasa na sa kanya yung bola dito sa may paint. At ang tendency dahil mismatch yan ang tangkad ng pambato natin. Easy lang kay Kai Soto na iniskoran niya to. Sabi ko nga mga ropa, kung usually ang mga plays ay nakaset up talaga para kay Kai Soto doon sa may paint, tingin ko ahakot ng puntos itong si Kai. At magiging strength to ng Kushigaya Alpas kasi halos unstoppable na yung mga moves na ginagawa ni Kai Soto dito. Di naman talaga natin maikakaila na may offense naman talaga tong si Kai Soto. At the same time may passing at playmaking pa. Kaya napakadelikado na player nito ni Kai. Hindi ako nag-overhype mga ropa. Talagang napapansin ko lang pagka pinapanood ko tong si Kai Soto dito sa Kushigaya Alpas na talagang meron ng improvement dito sa game niya. At lalong-lalo na nga dyan yung mobility niya. At dito grabe yung move na ginawa ni Kai Soto. Again, buti na lang nabasahan siya dito sa may paint. Tingnan natin yung ginawa niya dito. Ang bilis lang move na kanyang ginawa. Inikutan niya lang dito yung defender para ma-open siya dito sa may gilid. At ang outcome niyan mga ropa, what an emphatic slam dunk para kay Kai Soto. May authority yung slam dunk niya dyan. Ang dali lang nung kanyang ginawa dito. Parang big man ng NBA yung galawan niya dito eh. Yung mga gantong galaw mga ropa, sa NBA natin to makikita. Drop step ang ginawa ni Kai Soto dito. Kaya naiwanan niya agad yung defender niya dito. Easy 2 points, basket is good para sa kanya. Ngayon mga ropa, itong mga highlights niya na to, ito yung mga recent games niya sa Kushigaya Alpas. Masasabi ba nating nag-improve talaga si Kai Soto? Para sa akin kasi oo. Pero kayo mga ropa, ano ang inyong opinion? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba para makapagkwentuhan tayo.